Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound, pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. At ang hinahanap naman namin isang pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang libro na napakamakapangyarihan? Ito ay pinagbawal, binan at itinago mula sa publiko. Isang libro na naglalaman ng isang lihim na napakalalim. Ito ay nagbago ng buhay ng milyon-milyon at patuloy na yumanig sa pundasyon ng lipunan. Para sa The Great Controversy ay patuloy na lumalaki. Ang mga tao ay sabik na makuha ang aklat na ito bago pa ito muling mawala. Kaibigan, handa ka na ba na matuklasan ang katotohanan at baguhin ang iyong buhay? Sa 4,900, ito ay metikulosong ginawang mas mura sa halagang 799 lamang. May kasamang libreng shipping. At ito ay limitadong stock lamang dahil gusto lang namin ibahagi sa inyo kung ano ang nakita namin na magbubukas sa iyong mga mata sa mas maliwanag at mas masayang kinabukasan. I-click ang link sa ibaba upang mag-order at siguraduhin makuha ang iyong kopya bago pa maubos ang stock. Gumamit ng ground penetrating radars, mga aso, ang pulis. Nagpatuloy kahapon ang mga pulis sa pagsasagawa ng isang masusing paghahanap gamit ang ground penetrating radars at mga aso sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City na una nilang sinalakay noong Sabado upang iahain ang mga warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan na hinahanap para sa mga kasong pang-aabuso sa bata at human trafficking. Sinabi ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na magpapatuloy ang paghahanap ng mga pulis sa compound hanggang sa mahuli nila si Kibuloy. Hanggat hindi pa natin naihahain ang warrant of arrest at tiyak tayong nasa loob ang taong ito, mayroon tayong legal na batayan upang manatili na mas matagal, lalo na ngayong natuklasan natin ang mas maraming kaso ng human trafficking laban sa mga taong ito, ani pa ni Marbil. Binigyan din niya, mayroon tayong mga legal na kautusan. Ito'y nagmula sa korte kaugnay ng isang kasong hindi maaaring piyansahan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito upang ipatupad ang batas. Sinabi ni Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor ng Davao Police Regional Office, na nakakita sila ng ilang kahina-hinalang mga lugar sa compound ng KOJC noong Sabado. Ngunit dahil gabi na, kinakailangan nilang ipagpaliban ang paghahanap hanggang Linggo. Ayon kay Torre, may impormasyon sila na mayroong mga underground tunnel at mga kompartimento sa lupa sa lugar kung saan maaari nagtatago si Kibuloy at ang iba pang mga akusado, ngunit nauubusan na kami ng oras. Ito'y banggit noong Sabado kahit sinuspindi namin ang paghahanap upang bigyan ng pagkakataon ang mga tao na magpahinga. Nasa phase 2 na tayo ng paghahanap, ginagamit namin ang aming mga kagamitan. Ang aming ground penetrating radars, ipinagpapatuloy namin ang paghahanap para sa kanya. Gamit ang kagamitan na dinala namin, mayroon kaming ground penetrating radar, sabi ni Torre. Ipinaliwanag niya na ang ground penetrating radars ay karaniwang ginagamit sa paghahanap ng mga taong nakulong sa mga gumuhong istruktura. May malaking posibilidad na matatagpuan namin siya. Baka magkaroon na ng sentido si Pastor Kibuloy na sumuko dahil oras na lamang ang usapan bago namin siya makuha. Siya mismo ang magpapahirap sa kanyang sarili kung patuloy siyang magtatago sa kanyang bunker, sabi pa ni Torre. Mahigit 2,000 na pulis ang sumalakay sa 30 ektaryang compound ng KOJC noong Sabado ng umaga at nakatagpo sila ng pagtutol mula sa mga taga-suporta ng grupo na nagsasabing inaapi ng gobyerno ang kanilang pinuno. Wala pa ring senyales ng presensya ni Kibuloy at ng 5 pang miyembro ng grupo na may mga kasong kriminal din nang sinuspindi ang paghahanap sa gabi. Sinabi ni Torre sa isang panayam sa radyo, sa ngayon, nitong Linggo, nagpatuloy na ang paghahanap. Sa katunayan, na-scan na namin ang lugar. Ngunit ang masusing paghahanap gamit ang aming kagamitan, hindi pa namin ito natatapos. Hinahanap pa rin namin ang lugar gamit ang mga teknolohiya at ground penetrating radars.
Sinabi rin niya na gumagamit ang pulisya ng mga sinanay na aso upang tumulong sa paghahanap. Gumagamit din kami ng mga aso, tingnan natin kung mahanap sila ng aming mga sniffing dogs, ika pa ni Torre. At ito nga, kumpirmado na sa loob lang siya ng compound. Ipinilit ni Torre na si Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan ay nasa loob pa rin ng compound at binabantayan sila ng kanyang mga taga-suporta. Siya ay naroon. Ayon sa aming mga informante, sabi niya, idinagdag na ang paghahanap sa compound ay isang malaking hamon sa kanilang bahagi dahil maraming gusali sa loob na may maraming entry at exit points. Siya ay nasa loob, nanonood at nagmamasid sa kanyang taguan. Binabantayan siya ng kanyang mga taga-suporta. Nakakalungkot. Kung gusto nila ng rule of law, dapat silang sumunod sa batas sa utos ng korte, ika pa ni Torre. Sinabi ng tagapagsalita ng Davao Police Regional Office na si Major Catherine De La Rey na mayroon silang matibay na impormasyon na si Kibuloy ay inilipat mula sa isang lugar patungo sa iba pa sa loob ng KOJC. Ang compound ng KOJC ay malawak. Nahirapan kami sa pagsasagawa ng paghahanap, ngunit positibo kami na si Kibuloy ay nasa loob ng compound ng KOJC, ika pa ni De La Rey. Idinagdag pa niya, iyan ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy namin ang paghahanap hanggang ngayon at umaasa kaming makuha namin siya ngayong araw. Sinabi ni De La Rey na may malaking posibilidad na ipuslit palabas ng mga tagasunod si Kibuloy ang kanilang pinuno mula sa compound, kaya ipinaliwanag niya kung bakit may mga checkpoints na inilagay ang PNP. Isa sa mga aksyon na ginawa namin ay ang pagpapatayo ng mga checkpoints niya. Dagdag pa niya na pinipigilan ng pulis ang mga miyembro ng grupo na makapasok sa compound dahil maaaring tulungan nila ang posibleng pagtakas ni Kibuloy. Sa pagninilay tungkol sa mga kilos ni Pastor Apollo Kibuloy, ang nag-aangking anak ng Diyos na nahatulan ng maraming kaso at reklamo, ngunit tumatangging magpahuli sa batas, tayo ay pinaalalahanan ng isang malalim na pagkakaiba nila sa ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na anak ng Diyos. Si Kibuloy sa kabila ng seryosong kaso na kanyang kinakaharap ay patuloy na umiiwas sa pagkakahuli, binabantayan ng kanyang mga taga-suporta at tila lumalaban sa pananagutan. Ang kanyang tindig ay nagtatanong tungkol sa kanyang pag-aangkin sa pagka-Diyos at ang kanyang pagsunod sa mga turo ng kababaang loob, katotohanan at katarungan na ipinakita ni Jesus. Si Hesukristo sa kabaligtaran ay walang kasalanan, wala siyang ginawang krimen, ngunit nang harapin ang pag-aresto ng mga otoridad ng Roma, hindi siya nanlaban, hindi siya nagtago, ni tumawag ng mga legion ng mga anghel upang ipagtanggol siya. Kahit na may kapangyarihan siyang gawin ito, sa halip kusa siyang sumuko. Tinanggap ang hindi makatarungang paglilitis at pagpapako sa krus. Ipinakita ni Jesus ang sukdulang kababaang loob at pagsunod, pagtalima sa otoridad ng tao. Hindi dahil siya ay nagkasala, kundi upang tuparin ang kanyang banal na misyon ng pagtubos at kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ni Kibuloy at ng ating Panginoong Jesus ay isang makapangyarihang paalala kung ano ang tunay na pagka-Diyos at katwiran. Si Jesus na inosente ay hinayaang maaresto, pahirapan at ipako sa krus upang bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang kanyang pagsuko ay isang gawa ng pagmamahal at sakripisyo na sumasalamin sa mismong esensya ng biyaya at awa ng Diyos. Sa kabilang banda, ang pagtanggi ni Kibuloy na harapin ang legal na sistema sa kabila ng kanyang mga seryosong aligasyon ay nagtatanong tungkol sa kanyang integridad at ang pagiging tunay na kanyang mga pag-angkin. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay at huwad na pastor. Binalaan tayo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mga huwad na propeta at yaong dumarating sa kanyang pangalan, ngunit ang kanilang mga kilos ay nagtuturo ng kanilang tunay na pagkatao. Sa Mateo 7 verse 15 to 16, sinabi ng ating Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na lumalapit sa inyo na may kasuotang tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay kilala sa kanilang kababaang loob, kahandaang sumuko sa batas, at hangaring maghanap ng katarungan at katotohanan. Ang mga kilos ni Kibuloy ay hinahamon tayo na suriin ang bunga ng kanyang ministeryo. Sinasalamin ba nito ang walang pag-iimbot na pagmamahal at kababaang loob ng ating Panginoong Jesucristo, o ipinapakita nito ang kagustuhan para sa kapangyarihan, kontrol at pag-iwas sa katarungan? Si Jesus, ang tunay na anak ng ating Panginoong Diyos, ay dumating hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay
bilang pantubos sa marami, Marcos 10 verse 45. Ang kanyang halimbawa ay tumatawag sa atin upang mamuhay ng may integridad, kababaang loob at pagsuko sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob at nagpapakumbaba. Marami pong tao ang nag-aangkin ng pagiging Diyos. Ngunit ang aming Panginoon Kristo lamang ang tunay na anak ng Diyos na nagpakumbaba at nagpailalim sa mga otoridad kahit na wala po siyang kasalanan. Tulungan niyo po kaming makita ang katotohanan at huwag magpalinlang sa mga huwad na propeta. Gabayan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyong mga salita at sa inyong mga halimbawa ng pagmamahal, kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng aming Diyos Ama, upang kilalanin ang mga tunay na tagasunod po ninyo at ang mga taong nag-aangkin ng kabanalan ngunit hindi namumuhay sa iyong mga aral. Puspusin niyo po kami ng inyong pong banal na Espiritu upang kami po ay patuloy na mamuhay ayon sa inyong pong kalooban. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pagdinig na ito, at patawarin po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang libro na napakamakapangyarihan? Ito ay pinagbawal, binan at itinago mula sa publiko. Isang libro na naglalaman ng isang lihim na napakalalim. Ito ay nagbago ng buhay ng milyon-milyon at patuloy na yumanig sa pundasyon ng lipunan. Para sa The Great Controversy ay patuloy na lumalaki. Ang mga tao ay sabik na makuha ang aklat na ito bago pa ito muling mawala. Kaibigan, handa ka na ba na matuklasan ang katotohanan at baguhin ang iyong buhay? Sa 4,900, ito ay metikulosong ginawang mas mura sa halagang 799 lamang. May kasamang libreng shipping at ito ay limitadong stock lamang dahil gusto lang namin ibahagi sa inyo kung ano ang nakita namin na magbubukas sa iyong mga mata sa mas maliwanag at mas masayang kinabukasan. I-click ang link sa ibaba upang mag-order at siguraduhing makuha ang iyong kopya bago pa maubos ang stock.